O ito naman tayo mga boss. Ito mga boss, ito na pala yung pinto na ginagawa nating kitchen cabinet. Pagkatapos natin nabuo lahat, kailangan linisin natin sa harapan para pareho yung sa harapan dahil magro-router pa tayo dito. Kumbaga mga boss, daanan ng bildo yung glass para 1/8 yung kapal. Tapos mag-lasyo tayo ng 1/8. Dahil ang design nito mga boss, isang piraso lang, wala, hindi French door ang design. Kumbaga simple lang, isang piraso lang glass ang ilalagay niya. Ang diskarte namin mga boss, ilasyo natin ng 1/8 pagkatapos natin linisan. Katulad dito mga boss, makita nyo naman. Katulad dito mga boss, ilasyo natin. Isang balik lang mga boss, hindi na kailangan dalawang balikan. Dahil 1/8 ang glass ilalagay, din 1/8 din yung T ang gamit natin. Yan, pagkatapos, tanggalin muna natin ng temporary para madiretso yung paglasyo natin ng 1/8. Ang design nito mga boss, yung sa taas sa parte mga boss, hindi siya parehong kapal sa ibaba. Kumbaga manipis lang yung sa taas. Dito idadaan natin yung bildo sa taas. Buuhan pa natin ng takip yung sa taas mga boss para mayroon siyang hindi papasok yung mga alikabok sa taas kung mayroon siyang takip. Then ito mga boss, final na natin ang pagbubuo. Kumbaga mayroon na itong glow, ito na yung final. Yan gamit natin nga glow mga boss, hindi lang makakita yung anong pangalan yan. Stick wheel yan boss, stick wheel lang gamit natin yan. Inalagay lang natin ng lalagyan ng mga sauce, yung kumbaga yung ketchup, para hindi na tayo mahirapan. Lagyan na ng konting tubig para medyo malagnaw. Hindi, kumbaga kung hindi mo lagyan, masyado siyang malapot. Meron tayong barklam nga maliit. Kailangan barklam natin mga boss para masikip. Hindi kagaya ng iba mga boss, diretso lang sila magpapako, walang barklam. Pero sa atin mga boss, barklam, tapos gamitan ng eskwela. Then ang pako ang gamit natin mga boss, sa Bisaya pa tarugo, hindi pakong bakal, para matibay. Kumbaga mga boss, tested na ito mga boss. Haba-haba na din na panahon nga gumagawa tayo ng ganito. Ang mga pako natin, yung kahoy din, yung tarugo. Hindi tayo magpapako ng bakal. Kung sa tibay lang, magbabasihan tayo sa tibay, itong tarugo mas maganda. Dito sa taas mga boss, dalawang tarugo para matibay. Nakikita nyo, dalawang butas. Ang gamit natin nga tarugo, yung ginawa natin pako, 5/16 para medyo malaki. Hindi kalimutan lagyan ng glue para hindi matatanggal or ano ba, basta ito mga boss, hindi to matanggal dahil masikip.
Hindi kalimutan mga boss, kailangan tignan muna bago ka mag putol ng katulad nito, dahil baka mayroong tabingi diyan, kayo mahirapan. Kailangan walang tabingi para sure ball pagkabit ng pinto. Itong gamit natin mga boss, ito yung Milwaukee tools nga metal circular, hindi ito pangkahoy pero ginagamit natin sa pangkahoy. Ito na mga boss, ito na yung dinadaanan ng glass, nakikita nyo. Ito, meron tayong DIY nga nilagay, gumawa tayong DIY para sa hinges. Din ito, maigi router ang gamit natin mga boss, dahil baka mabibiak yung dinaanan ng stopper ng glass. Medyo hindi siya makapal, 316 lang. Hindi tayo magagamit ng barina, yung pangbutas ng hinges. Ito yung gamit natin mga boss, maigi natin na router, dahil yung hugis ng hinges makukuha sa pag-router. Hindi kagaya ng barina nga bilog lang. Then ito, install natin ng temporary yung mga pinto mga boss, dahil mag-align tayo sa itaas para pareho yung matuwid yung sa itaas. Gamitan natin ng barabarang mahaba, din lagyan natin ng guhit para yung mga pinto matuwid, basta ganitong diskarte. Set mo natin ng temporary para maglagay tayo ng barabara sa taas, din guhitan natin, din planer na naman. Ganyan lang po ang diskarte mga boss. Ang sa atin lang ang diskarte to, hindi natin alam kung ano sa iba, pero yung mga marunong na, sigurado po ako nga ganito din yung diskarte nila. Yan, gamit pala itong barina natin mga boss, itong Milwaukee. Ganda gamitin mga boss, sobrang gaan, tapos sulit yung ang tagal malubat yung battery niya mga boss. Ito mga boss, isit natin, i-fix mo natin yung mga distansya sa gilid-gilid, pareho yung laki, yung gawang. Pagkatapos, kaya natin lagyan ng barabara sa taas para guhitan. Ito yung dalawang pinto mga boss, dahil ang design nito pa-L yung design ng cabinet, kaya ito yung dalawa. Ito na mga boss, ito nang sinasabi natin nga meron tayong barabara nga mahaba. Kuha na natin ng sukat, tamang sukat sa taas, kabilang side, sa dalawang kabilang side, tapos dito lagyan natin ng barabara para hindi tayo mahirapan. Ito lang yung diskarte mga boss para matuwid yung sa taas, at saka isang guhit lang sa taas, tapos sukatan mo na lang sa ibaba. Ito, tinira natin yung mga mahaba para dyan tayo magbabasi. Pagkatapos ito, sukatan natin dun sa ibaba para linisin natin, dahil
matuwid na yung itaas, tapos kailangan lang sa ibaba sukat na lang. Kabit muna natin mga boss dahil kailangan natin iguhitan yung sa baba para ma-final na natin. Pagkatapos ito, i-router na natin sa gilid. Kumbaga may half round sa gilid mga boss. Para dahil nakataklap ang design nito, kailangan i-half round yung sa gilid para maganda naman tignan. Kung meron man siyang tabingi, hindi siya halata dahil naka-half round ang gilid. Hindi siya magdikit sa bawat hinges kung naka-router katulad nito mga boss. I-half round natin yung gilid. Kumbaga nakamolding yung frame ng pinto. Abangan sa susunod mga boss, mag-varnish na tayo nito. Follow, like, and share lang mga boss sa ating Greyworks, and subscribe sa ating YouTube channel mga boss para meron man tayo mga followers. Maraming salamat mga boss. God bless.